Uy, trending tonight. Good news daw. Buwaba na sa single digit ang poverty rate sa bansa. Lord Jai, hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Yehey, ayon sa Philippine Statistics Authority, 9.7% na lang ang mga Pilipinong mahihirap kumpara noong 2023. 6.46 million na Pilipino ang guminhawa daw ang buhay. Sana all. Pero eto nga ang tanong, ramdam ba talaga ng mga Pilipino ang pagbaba ng poverty rate? Okay, Miss Mean, Lord, sabihin natin maganda tong rate na to. Pero, ako tingin ko the reason kung ba't bumaba to, kasi medyo nakakabawi tayo sa pandemic, may mga trabaho na mga tao. But the question is, ramdam ba talaga? Kasi, ang inflation natin, tumaas din. Which is, I'm not sure with the rate, sabihin natin 6.2. Ramdam ba? Pero parang hindi di ba? Kasi nga, may mga bilihin tayong mataas ngayon. Ano masabi mo, Tita Mean? Alam mo, ito yung mga numbers na parang magtatanong ka talaga. Like, ano? Di ba naalala nyo kapag mga SONA, usually sinasabi ng presidente to. Tapos ito din yung natatanong lagi na parang, paano? Naramdaman ba natin yung mga numbers na yun? So, pag kahit magtanong tayo ng mga political analyst, yun din yung tanong nila, Johnny and Lourdes. Parang, their numbers, pero nararamdaman ba yan ng normal na Pilipino na hindi na sila. Kasi ano din ba ang, gusto ko rin sana malaman, anong definition ng ng kahirapan, Johnny? Na kumakain sila ng 3 beses sa araw? Income ng pamilya of 5. How much? Dating 13,000, naging 14,600. So plus 1,600 pesos. Parang I-divide mo pa yun per day. So magkano lang din nadagdag? Family of 5 ito So kinukompute nila kapag naka 14,000 ang declared out of poverty na. Ganun sa kanila. Pero mahalaga dito yung definition ng World Bank nung okay, nakatakas nga mula doon sa tinatawag na poverty line. Pero yung perch nila doon sa middle class ay hindi siya safe middle class. Kasi isang pagkakasakit lang, isang bagyo, pwede kang bumalik sa kahirapan. Yes. Correct. Tsaka yun nga, parang yung 14,000 mo, sige, nadagdagan ka ng plus 1,600 pesos, eh yung bilihin mo naman, Yun nga, di ba parang minsan mas mainam pang nandun ka na lang ulit sa 13,000, pero hindi naman ganun kataas yung bilihin. Yes. Eh kung nag 14K ka nga, pero dumoble naman yung bilihin, eh saan tayo dalahin? Yung Okta Research, di ba? Kasabay niyan, may survey din sila na tumaas yung self-rated poverty and hunger ng mga Yun. Pilipino. Second quarter of the year, from July 4 to July 11, yung ay 39% of respondents rated their families as poor, up from 35% in March. So from 35 to 39. Yung hunger incidence naman from 17 napunta 21 mula sa March. Ganon. Liwanagin lang natin yung hunger, hindi po yung mga nag-fasting lang. Ito po ay mga hindi ginustong nagutom. Pero ayun naman po natin magpaka-negatibo, pero sana nga po mas maraming nakaramdam talaga na hindi na sila mahirap. Narito na ang malalaking balita sa Frontline tonight. Hindi na umuulan pero sa Bulacan at Bataan, baha pa rin. 88 na lugar sa bansa, naku po, ang isinailalim na sa state of calamity. Predetermined na raw o alam na o iniluluto na ang kahantungan ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa kapatid niyang si Congressman Pulong. Buwelta naman ng prosecution, inaatake ba o binabanatan ba ni Pulong ang impeachment court? At sa Showbiz Tonight, ang kantang para sa mga nakaupong nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, ginawa ng acoustic version ni Glock 9. Good news sa marami sa atin, ang magandang panahon. Ito talagang totoong good news. Magandang panahon nitong huling 2 araw. Yun nga lang, may mga lugar pa rin kahit wala na pong ulan. Akong lubog pa rin sa tubig. Bad news naman yun. Gaya sa bayan ng Hagonoy sa Bulacan na halos, naku po, Diyos ko, 10 araw na pong binabaha. Kinalakihan na ng mga residente ang matinding baha sa kanilang bayan. Pero dahil kailangan pa rin magpatuloy sa buhay, kanya-kanyang diskarte na lang sila. May mga gumagamit ng tinatawag na tikling. Ito yung mga tricycle na tinaasan para hindi maabot sa baha. Sabi ng DPWH, Mean, 42 ang flood control project sa Hagonoy mula 2023 hanggang 2025. Higit kumulang 3.52 billion pesos lang naman ang halaga ng mga proyektong yan na hindi naman ramdam ng mga residente. Ang sabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando, mas lumala pa nga raw ang baha sa Bulacan dahil sa high tide, pero makakatulong daw sana kung gumagana itong mga flood control projects na ito.
So ngayon ay nasa state of calamity na ang buong probinsya. Ito naman ang sabi ng gobernador. Kung nagawa po lahat yan, magiging effective, mababawasan, I think, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, the irrigation the canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi po mayroong may mga kanal po yan, naka-drainage po yan sa gilid. Sa Dinalupihan, Bataan naman, malalaking tipak ng bato at nagkalat na lupa at buhangin ang iniwan po ng landslide. Kasing taas ng tao. Ang laki ng mga gumulong na bato galing sa bundok. 2 linggo nang inuulan ng probinsya bago mag-landslide. Ang ilang bahay halos bubong na lang ang makikita matapos mapuno ng lupa at bato. Kinakabahan tuloy ang mga residente sa panibagong landslide, lalo't posible na namang ulanin ang Bataan next week. Sa latest na datos naman ng NDRRMC, halos 70 lugar ang nasa state of calamity. Kabilang dito ang lahat ng bayan at lungsod sa Bataan, Bulacan, Cavite at Pampanga. Pati na sa ilang lugar sa Pangasinan, Batangas, Rizal at Zambales. Umabot na po sa 29 ang nasawi sa mga bagyo at habagat. 11 ang sugatan at may 3 pang hinahanap. So, eto nga, kaliwat kanan pa rin yung baha kahit na tumigil na yung ulan or konti na lang yung ulan sa ibang area, no? Pero, ang kapalit naman ay ang taas ng rate ng leptospirosis natin in a span of 2 weeks. Kaya sa mga kapatid natin na lumulusong, pati yung mga anak nyo, huwag na nating hintayin na lumala yung masamang pakiramdam. Pag may nakaramdam na kayo, diretso na tayo agad sa hospital at sa nearest health center para matulungan tayo agad ng mga doctors. Dr. Johnny, ano ba sintomas ng leptospirosis? Ito, nanood kasi ako kanina eh. So, lagnat, isa na yon. Mataas sa lagnat. Yes. Pwede kang sumuka, masakit ang katawan. Yes. Di ba pwede lasing lang? Yun, ibang usapan na yun, mga kapatid. Pero, Chills, Yes. muscle pain, Yes. at matinding sakit ng ulo. Yes. At saka pag namumula daw yung mata, Baka ano lang yun? puyat. Oo, kilala ko mga ganyan. Ito lang pala yung mga mata. Ako naiinis ako, parang paano kaya nakakatulog yung kakapal ng mukha ng mga nakinabang sa flood control, no? Pero hindi mo lang kasi kapag, alam mo, pag bumabaha, pag nakikita natin ako, kino-cover natin yung mga kababayan natin, hindi lang yan hassle, Johnny and Word. Kabuhayan nila, isa nakapasok kapag bumabaha. Diba? Yes. Kasi kailangan nandun ka sa bahay mo eh. Or tuwing umuulan, tataas mo yung gamit mo, bababa mo yung gamit mo. Diba? Hindi siya kasing bilis lang na, ay lumipat tayo ng bahay kasi binabaha. Yun, Hindi ganun pansin yun mo, eh. Hindi ganun yun eh. Walang bibihira yung mayaman na binabaha. Oo, 'di ba? Kasi nga pag wala eh, ito yung kaya mong rentahan, ito yung kaya mong puntahan, 'di ba? Pangatlo, yung leptospirosis, Johnny, di naman din na ginusto na lumusong eh. True. 'Di ba? Yes. Pero paano ka lalabas? Paano ka bibili ng pagkain, 'di ba? Kung Paano di ka ka maghanap lulusong. buhay? Correct, Yes. 'di ba? So lulusong at lulusong ka. So talagang ako more kapal talaga ng mukha. Sana nakakatulong sila ngayon, ano? Kahit yung mga nasa witness protection program na hindi naman nababawasan yung kasalanan nyo sa ginawa nyo sa flood control projects. Dapat nga yung iba ron, hindi tinatanggap eh. Diba? Baka makidlatan yung mga yun. Yeah. Hindi, parang safe naman sila sa mga safe house eh. Baka nga sila pa yung hindi binabaha. Swerte. Sure. Namigay sila. Mga kapatid, sulitin na ang paglalaba dahil aaraw pa sa weekend. Aba, pero next week, naku po, maulan na naman. Ayon sa Pag-asa, mahina pa rin ang habagat na nakakaapekto lang sa Northern Luzon. Kaya maaraw at mainit bukas sa nalalabing panig ng bansa. Pero base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible pa rin ang thunderstorms bago magtanghali sa Ilocos Region. Sa hapon, maulan na rin sa Central Luzon, Cagayan Valley, Mindoro Provinces at gitnang bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din ang panahon sa Linggo. Maaraw din ang ating weekend dito sa Metro Manila, pero posible pa rin ang thunderstorm sa hapon. Samantala, binabantayan naman pa rin ang dalawang sama ng panahon na nasa labas ng bansa. Isa na dyan ang bagyong Saudel na isa ng severe tropical storm, pati na ang low pressure area sa tabi nito. Sa wind map ng Metro Weather, posibleng sumaglit lang sa Lunes sa kanto ng par ang bagyong Saudel. Tatawagin niyang bagyong Obet. Palayo naman ang galaw ng LPA na yan, posible ring malusaw agad pero posibleng mahatak pabalik sa atin
ng nagbabadyang bagyong Obet itong habagat. Siyempre, ang epekto niyan mga kapatid, ulan sa mga susunod na linggo. Posible ang magsimula sa Huwebes at dito damay pa rin sa paulan ng habagat ang Kabisayaan at ang Mindanao. Sa ibang balita naman, pumalaga ang prosekusyon sa banat ni Davao City Congressman Pulong Duterte na predetermined na raw ang impeachment trial ng kapatid niyang si VP Sara Duterte. Sa Facebook, sinagot ni Pulong ang pahayag ng Akbayan at ni Attorney Lorna Capuna na kung nais ng bise ng mabilis sa paglilitis ay humarap siya sa trial mismo. Sabi ng kongresista, ang mabilis daw na paglilitis ay hindi nangangahulugang mabilis sa pagsuko sa aniyay nakatakda ng naratibo. Tinawag ni House Prosecutor Terry Ridon na walang basihan ang pahayag ni Pulong. Ikinababahala naman ang tagapagsalita ng prosekusyon na si Attorney J. Tolosa ang sinabi ni Pulong. May tuturing daw itong pag-atake sa integridad ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Ridon at Tolosa. Ang ibig ko sabihin ho ng predetermined narrative, hindi ko kasali yung defense panel doon eh. Pero kita naman ho natin, kasali naman po yung defense panel at ang pangalang Pangulo dito sa kabuuan po ng takbo ng impeachment trial po natin. Think wala po itong batayan sa katotohanan. Message that he's trying to give that this has been prejudged already, then that's dangerous again because that could be an attack against the integrity of the court. May pagkakataon, magkabilang panig, magpresenta ng ebidensya para ang mga senator judges ay makapagbigay ng hatol batay sa mga ebidensya na ito. May sagot naman ng Akbayan kay Pulong. Sabi nila, stop speaking for your sister. Tama na ang drama. Dagdag pa na Akbayan, if the Vice President wants a speedy trial, there's a simple way to help make that happen. Let Sara face it herself. At pumalag din ang prosekusyon sa banat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang kwenta raw ang mga testigo ng prosekusyon. Ayon naman kay Ridon, baka hindi lang nasusubaybayan ng maayos ni Atty. Panelo ang paglilitis dahil natutulog lang daw ito. Maayos naman daw na naipaliwanag ng kanilang mga testigo ang iba't ibang aspekto sa aligasyon laban sa bise. Ngayon, balik po tayo sa usapin ng pagpapabilis sa takbo ng impeachment trial. Paano ito? May suggestion dyan si Congressman Ridon, isama na raw ang Huwebes sa trial days para maging 4 na araw kada linggo ang impeachment trial. Naunang iminungkahi ni Senator George Mig Zubiri na gawin ulit hapon ang paglilitis para mas mahaba ang oras ng prosekusyon at depensa na ilatag ang kanilang mga argumento. Sige, ito, ano ko lang muna to. Para lang maintindihan ng mga kababayan natin, Johnny and Dord, no? Ano bang sense ng mga paglipat-lipat na mga schedule na yan, no? Kasi mga kapatid, hindi lang ho impeachment ang ginagawa ng mga senador ngayon. Correct. Kailangan din ho nilang gawin yung trabaho nila na bumuo ng batas na nangyayari sa mga committee hearings at nangyayari mismo sa sesyon. Ang sesyon ho, kasabay ng impeachment ngayon, which is Monday to Wednesday. Ang nangyayari, umaga yung impeachment trial, which is 10 to 3, and then 4 p.m. onwards yung session. So ang sinasabi ngayon ng ilang mga senators, parang ang konti lang naman ng oras natin sa session, pwede bang yun yung gawin nating maaga? Para ang gawin natin hapon ulit yung impeachment trial, 2 or 3 p.m. to sawa. Pwedeng hanggang 11 or 12 midnight. Naalala nyo noon kay dating Chief Justice Corona, umaabot sila, Gabi. time nila in reading noon, 11. Kasi yun nga, kung kailangan pang pahabain, at least hindi kailangan ngayon na, marami pa kaming sasabihin, pero ay kaya lang 3 o'clock na. Bukas Dagdag na mo pa ulit. dyan, budget season. Isa pa Diba? yan, totoo So paano yan. nilipat silang PICC? Doon sila Paano ba yun? Nakausap ko si Senator J.B. Ejercito na chairman ng Finance Committee. Mangyayari ang budget hearings ng Thursday at Friday. Okay. Pag may kasabay na ibang hearings, yun ang sa PICC. Kasi ubus na yung rooms ng Senate dahil nga sa impeachment. So, yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon, hindi ako sure kung papayag dyan yung mga senator judge. Kasi pag kinain mo pa yung Thursday ng impeachment trial, saan mo na ilagay naman yung budget hearings, which is mahalaga. Kasi Kawawa para naman. yung sa budget for 2027. Kawawa naman yung mga senador natin. Uy, sabi, Stress na sila. sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi malayo na ma-burn out. Pati mga staff, Lord. Pati mga Dagdagan staff. pa natin ng mga sweldo kaya nila. Kawawa Wow. naman. Overwork. Bakit yung sweldo muna natin? Oo pa? nga eh. Joke lang. Pero yeah, yung burnout nandyan yan. Definitely. Malay mo, pati weekend.
magtatrabaho na rin Sabi sila, nila, di gusto ba? nila maglingkod sa... Diba? Overtime. Diba, sabi nila Naman gusto pwede. maglingkod sa bayan naman. Ayun. Bayan muna, bago ang sarili. Tama yun. Oh, pause muna tayo sa mga isyong panlipunan. Bakit hindi ba panlipunan to? Makichika tayo kay Johnny. Johnny, ano ang latest sa balita mong panglipunan? Showbiz. Eto nga ang bago sa SB19 At Least for Stell. Release na ang bago niyang music video. I think I love you just a bit. Yan ang kantang Crazy. Malalim ang hugot dyan ni Stell. Yung feeling na nahihibang ka na kakaisip sa mahal mo. Tapos umaasa ka rin na nga ganyan din siya sa'yo. Sinong relate dyan? Release na ang kantang Crazy sa mga music streaming app. At speaking of SB19, mukhang may niluluto silang power collab with Japanese singer-actor Kento Nakajima. Sa post ng P-Pop King sa X, nag-groovy sila kasama ang Japanese star. Say nila sa caption, something might be in the works, quote, unquote. Ang tingin ng 18, baka raw music collab yan ng dalawa. Bago yan, unang nang nakasama ng SB19 si Kento sa kanilang performance sa Gento sa Summer Sonic sa Japan. Susunod, pagbaliktad ni Orly Guteza, matagal na raw natunugan ng kampo ni Mike Defensor. At bakit nga ba hindi pa matukoy kung sino talaga ang mastermind sa pagbaril kay dating Senador Ninoy Aquino? Yan po ang pag-uusapan natin sa Word of the Lord. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Lord de Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayon. Nako, naglipa na mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5. Iginiit ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor na bahagi raw ng pangaharas ng gobyerno ang pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza kaugnay ng flood control scandal. Sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ng abogado niyang si Attorney Ferdinand Topacio na may pattern ang gobyerno sa mga kritiko. Lumalabas daw sa bagong affidavit ni Guteza na nililinis ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Guteza ang dating security aide ni dating Congressman Zaldico na nagsabing nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ayon pa kay Topacio, Nobyembre pa nang makatanggap sila ng impormasyong babawiin ni Guteza ang kanyang testimonya sa Senate Buriban Committee. And alam niyo po, that also proves na hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, di sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house. O, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted. Nanindigan naman si Romualdez na nabuwag ang pagkakadiin sa kanya sa flood control scandal dahil sa pagbaliktad ni Guteza. Sa isinumiti niyang kontrasalaysay, iginiit niyang wala ng basehan ng ombudsman para ipursige ang reklamo laban sa kanya. Kaugnay niyan, plano ni Senator Ping Lacson na maghain ng panukala para sa mas mabigat na parusa sa mga taong mapapatunayang namimwersa sa isang testigo para magsinungaling under oath. Ayon sa senador, tila nagiging negosyo na raw kasi ang recantation lalo na sa pag-target sa mga politiko. Anim na pangulo na ang umupo sa Malacanang. Dalawa sa kanila, Aquino. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy-tukoy ang mastermind sa pagpaslang kay Senador Ninoy Aquino noong August 21, araw na to, 1983.
Sino nga ba tunay na nag-utos? Siyempre, sino pa ba yung unang titingnan nun? Agad naglabas ang pahayagan na kaupo ng si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na wala siyang kinalaman sa pagpatay. At agad na inginuso ang kanyang paboritong suspects, ang mga komunista. Siyempre, walang niniwala sa kanya. Bakit naman gagawin ng NPA yun? Eh di ba si Marcos na rin mismo ang nagsabi na komunista raw si Ninoy. Pero kung si Marcos, ganun lang nga ba kasimple yun? Ganun ba karami trumabaho si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi at maingat na pagpaplano? Hindi rin daw estilo ni Macoy ang assassination. Sa katunayan, kung gusto lang daw ng Pangulo, dapat tinuluyan na nung nahatulan ng death sentence ng military court noon, 1978 si Ninoy, na brad pa niya sa Upsilon Sigma Phi. October 14, 1984, binuo ni Marcos ang Agrava Commission para imbestigahan ang Aquino Galman murder. Hindi mula sa kanyang kagandahang loob, pero ang sabi ito rin matapos pagbantaan ng ilang miyembro ng US Congress na puputulan ng military aid ang Pilipinas kung hindi agarang magkaroon ng pagtutukoy ng salarin. Matapos ang more than 20,000 pages ng testimonya at halos 200 saksi. Rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy at dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff, kasamang 26 pang mga pangalan. Kasi nga, sino pa nga bang meron kakayahan at access? Unless mala Jason Bourne o John Wick pala kumilos itong tinuturong gunman na si Rolando Galman. Pero December 1985, napawalang sala si Ver at binalik sa pwesto. And after 10 years, namatay na lang si Ver sa Bangkok na hindi na ibunyag ang katotohanan. Taong 1990, hinatulan sa Sandigan Bayan ang 16 na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng NOI Aviation Security Command ng Philippine Air Force. Pero 2014, namatay sa isang hit-and-run na aksidente si Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Roas Boulevard. Malas o kadudo-duda masyadong timing? Mukhang kahit ilang Aquino pa at ilang Marcos pa ang maging Pangulo balang araw ay hindi na yata malalaman kung sinong tunay na mastermind. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan ang naging kahulugan ng kanyang naging kamatayan na ngayon ay pilit na binabago at dinudumihan ng mga trolls ang kasaysayan. Pero bago tayo magtapos, kung patibayan lang ang usapan, ito ang isang larawan ng August 21, 1983, nakatingin sa bangkay ni Ninoy, ang noy Minister of National Defense at ngayon dati ring Presidential Legal Counsel si Juan Ponce Enrile. 59 years old siya niyan. Kung nagkita ba sila pagkatapos ng Nobyembre 30 nung isang taon, ay hindi na natin malalaman. Pero August 1983, baka may isang abogado na pormadong-pormado. Hindi natin sigurado kung saan nagtrabaho ng isang tong abogado na pormadong-pormado, pero malamang sa kumpanyang pribado. At akalain mo, kung magdamit parang isang modelo, biruin mo na, naging legal advisor pa rin ng dating Pangulo. At kailan lang, naging isa pa sa mga hurado ng Miss Universe Pakistan. Ito ang kanyang sample ng malupit na tanungan. Na tunay, hindi lang mahusay sa kantahan kundi pati rin sa sayawan. At yan po mga kapatid, ang para di ka maboard, word of the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Susunod, acoustic version ng kantang Upuan by Block 9 at Lira inilabas sa gitna ng nararanasang baha sa bansa. At upuan sa isang park sa China, solar-powered at pwedeng mag-charge ng cellphone. Tutok lang mga kapatid, dito po sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños Oroseo po, anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5 para sa iba pang balita at updates. Timing ngayon na binabaha ang maraming lugar sa bansa ang release ng acoustic version ng hit song na Upuan.
Kakolab ng rapper na si Glock 9 ang singer na si Lyra sa acoustic rendition ng song. Sa ngayon, meron na itong higit 51,000 views and counting sa YouTube. Last 2009 pa ni-release ang Upuan, pero malalim pa rin ang hugot nito. Hirit naman ng netizens, very relevant and timely pa rin hanggang ngayon ang kanta. Patama raw ito lalo na sa mga korap sa gobyerno. Uy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, may modern na upuan sa China. Upuan pa rin. Aha, Diba? At least natitigil consistent. dito. Modern kasi ang upuan na yan. Ha? Meron yung mga solar panel. Para saan naman ang solar panel sa upuan? Sagot, Johnny. Eto, modern kasi pwede ka ring makapag-charge sa upuan na yan. Yung tao mismo ang mag-charge. No problem sa mga palubat na, Martina. Eco-friendly na, makakatulong ka pa in case of emergency kapag meron kang kailangang kontakin. Wala ka cellphone. Eto, Miss Mayan, hero ng ibang netizens. Pag ba low energy na ako, pwede ba akong i-charge dyan? Yan nga yung naisip ko na yung tao yung ma-charge. Hindi pala. Kaya rin ng credit card gawin yun. Ay, totoo yan. Ano ba yan? Masama yung pakiramdam mo or hinang-hina ka na pag naabutan ka. Alam mo talaga, solusyon sa problema natin sa kuryente, Ano? i-appoint natin si Gary Valenciano sa DOE. Bakit? Kasi din, Mr. Mr. Pure Energy. Galing na itong dalawa. Nalimutan ko talaga pa-weekend na siya. Saya nyo! Saya nyo! Babaw na kaligayahan ko, Lord. Hindi kasi Friday na din, excited. Sana sumaya tayo dyan sa baba ang pampagod night na yan. Pure end. Para walang... Ikaw ba, bibili ka ng ganong upuan, Lord? Johnny? Meron na sa kotse ni Johnny, no? Oo, marami pang saksakan. Sa'yo din eh. Meron dalawang klaseng USB. Pwede mo pautusan yung kotse. Charge mo ako. Wala. Hindi po bebenta yung upuan niya dito sa Pilipinas. Itong dalawa. Nanakawin agad yan, ano? Oo, Yun lang. yes. Kanya kayo. Kung hindi nanakawin, parang ang tawag doon, ija-jumper na. Grabe ka. Oo. Grabe ka mag-charge. Iwala ka sa Hindi na bago sa ating mga jumper. Hindi na ganun karami ang may hirap. Yes. At yan po ang 30 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang sa Lunes po, mga kapatid. Kailangan ng i-charge. Siya po si Johnny Alipoon. Pakilala mo ako. Pare si Johnny dito. At siya naman po, Ano pang- si Lord, di ba? Ay, ako naman po si Mendes Baños Oroseo. Lalo weekend na. Walang iwanan sa Frontline tonight. Happy weekend po sa inyo.